So, ngayong umaga, ang topic po natin ay pinamagatan ko pong manalangin at magbantay. Yan. Manalangin at magbantay. Napakahalaga po kasi sa buhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, tuloy-tuloy po tayong nananalangin. Amen! Sa mga mananampalataya ng Diyos, ang hininga ng isang totoong mananampalataya ng Diyos ay nakabatay po sa kanyang buhay pananalangin. Kasi habang nananalangin ka, binibigyan ka po ng lakas ng buhay ng ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya napakahalaga na lagi po tayong nananalangin. So, basahin po natin yung ating talata sa umaga po ito. Ang sabi po dyan sa 1 Peter 5, 8 hanggang 11, sabi niya, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umuungal at alig-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. So, makita natin dyan, si Apostol Pedro, ipinapaunawan niya yung kahalagahan ng manalangin at magbantay. Kasi may kalaban po tayo na walang iba kundi si Satanas. Ang sabi nga po ng Bible, siya po yung diablo na dumadaya sa buhay po ng isang tao. Sa aklat po ng John chapter 10 verse 10, sabi dito, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, maniwa, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masagana, lubos. Masagana at lubos. So dito po ay lubos, dyan po ay gana. So magkaparos lamang po yun. So makita natin, gusto po natin bigyan din dito, si Jesus, naparito po siya sa ibabaw ng lupa upang tayo po mga tupa ay magkaroon po ng buhay. Isang buhay na masagana at ganap. Si Satanas naman, naparito upang magnakaw, pumatay, at maniwa. So, sa buhay po na to, may dalawang puwersa na kumikilos dito sa ibabaw ng daigdig. Sabi nga, nandyan po yung Panginoong Hesus na kumikilos sa buhay po ng tao. At nandiyan din po si Satanas na dumadaya sa buhay po ng isang tao. Kaya napakahalaga sa buhay natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, tayo po yung nananalangin at nagbabantay. Kasi may kalaban ka na walang iba kundi si Satanas. Amen! Hindi po yung katabi ninyo. Baka sa tingin ninyo yung katabi ninyo, hindi po siya. So mamaya, ipapakita po natin yan. At sabi pa dito, si Satanas, ang ginagawa din po niya, siya daw po ay manunukso. Tama naman, di ba? Kaya may awit na tukso. Layuan mo ako. So, basahin po natin sa Santiago. Sabi diyan, huwag sabihin nito man na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay
sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan, at ang kasalanan sa hustong gulang, ito'y nagbubunga ng kamatay. Sabi nga po dyan, kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. So, lagi natin titingnan na ang nanunukso, walang iba kundi si Satanas. Tutuksoin ka para ikaw po ay magkasala. Subalit, ang gusto naman ng Diyos, huwag po tayong matukso. Kaya kapag po dumating yung tukso, sabihin po natin, tukso, lalayuan kita. Amen! Kasi yung tukso talaga, lalapitan ka. Kaya po, inawit po ni Claire po ba yun? Kayo akin ng winasa. Kaya madami po talagang wasak na buhay. Dahil po sa gawa po ng tukso. Kasi yun po talaga yung gawa po ni Satan, na binasa nga po natin, siya po yung nagnanakaw ng kaligayahan ng tao, pumapatay ng pag-asa ng tao, nang wawasak ng buhay po ng tao. Yun po talaga yung gawa po ni Satanas. Kaya makita natin, kapag po talaga yung tao malayo sa kalooban ng Diyos, yung buhay niya magulo. At higit po sa lahat, wala pong katiyakan yung kanyang buhay. So, tingnan po natin. Point number 1, ang sabi ko po dyan ay magbantay. Bantayan ang sarili. Sa Matthew 12:43. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tiga upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at nakita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masasamang lahing ito. So, kung bakit dapat po tayong magbantay? Bantayan yung ating sarili. Kasi si Satanas talagang bumahanap po siya ng kanyang masisila. Nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay nilinis ng dugo ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi ng Bible, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, siya ay isang bago ng nilalang. Ibilis na sa iyo ng Diyos yung bagong pagkatao. At yung gawa ng kaaway ay inalis na sa iyong buhay. Subalit, sabi nga ng Bible, si Satanas patuloy pa rin siyang nanunukso sa buhay po ng isang tao. At tingnan ko po isang halimbawa para patuloy natin makuha bago ko po balikan. Ang sabi dito sa aklat po ng Lucas 22. Balikan po natin yan. Okay. Isang magandang halimbawa, si Lucas. Okay, bisa na po. Sabi niya, basahin ko lang po, Luke 22, verse 31. Sabi dito ni Jesus, Lucas 22, 31. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo. Sabi niya, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad ng ginagawa ng magsasaka na hinihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit, idinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaw ang manok, sa araw na ito ay 3 beses mo akong
ikakailan. Pasinin natin, nandun po si Satanas, sabi po dito ng Bible, Simon, Simon, makinig ka. Hinihiling ni Satanas na subukin kayo tulad ng ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang iba sa mga trigo. Subalit, idinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Kaya lang si Pedro, sabi niya, kaya ko yan! Malakas ako! Kaya lang, ginamit po niya yung sarili niyang lakas, hindi siya nanalangin, hindi niya pinanghawakan yung pinatiba yung kanyang pananampalataya. Ano nangyari? Sabi niya, Pedro, bago tumilaw ko manok, 3 beses mo ako ikakahiya. So, kung minsan, ito yung kalagayan natin. Kapag sa tingin mo malakas ka, sa tingin mo kaya mo. Pero alam niyo po, ang battle po natin, hindi natin kaya yan. Maliban na tayo po yung samahan at pagtagumpayan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Kaya napakahalaga na sa buhay po natin, lalo na sa panahon po natin ngayon, kung babalikan po natin yung Matthew 24, in the last day, sabi po ng Bible, madaming magaganap na kapighatian at kahirapan at manlalamig ang pag-ibig ng marami. At dahil sa lalamig ang pag-ibig ng marami, marami yung tatalikod sa pananampalataya. So, ipinapaunawa sa atin ng Diyos na tayo po ay manalangin at magbantay. So, kumustahin po natin yung ating buhay pananalangin? Nananalangin pa po ba tayo? Amen. Kasi habang nananalangin ka, ibig sabihin ito, buhay ka pa. Spiritually. Subalit kapag hindi ka nananalangin, so paalala po sa atin ng Diyos, manalangin po tayo upang yung kalakasan na nagagaling sa Diyos ay makamtan ang buhay po ng bawat isa sa atin. Wala pong exempted o wala pong hindi dumadaan ng mga pagsubok o mga panunukso ni Satanas. Tayo pong lahat dumadaan po sa kanyang sistema ng buhay. Iba-iba lamang po yung dinadaanan ng buhay po ng bawat isa sa atin. Subalit ang mahalaga po nito, sabi dito ni Jesus, ulitin ko po, patuloy pa tayo madagdagan pa. Sabi dito, makinig ka. Hinihiling ni Satanas na subukin kayo tulad ng ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang iba sa mga trigo. Subalit, idinadalangin kita. Ito yung gusto ko pang makita natin. Naniniwala po ba kayo na ang Panginoong Jesus, umakyat po siya doon sa langit at mula po doon, siya po ay nananalangin sa buhay po ng bawat isa. Amen. Siya po yung ating tagapamagitan sa Diyos Ama na nananalangin sa buhay ng bawat isa na tayo po yung ingatan, gabayan, ilayo tayo sa anumang gawa po ng kapahamakan. Kaya kapag nananalangin ka, siya po yung tagapamagitan po natin. At siya po yung nananalangin din po sa buhay ng bawat isa na sabi dito, dinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. So, alam niyo po, napakalaga yung pananampalataya natin ay hindi siya nanghihina. At hindi lang manghihina yung pananampalataya mo kung patuloy tayong nakikinig ng salita ng Diyos, patuloy po tayong nagbabasa ng salita po ng Diyos. Amen? Amen. Kasi sa panahon po natin ngayon, sa dami po ng mga kaabalahanan sa buhay po ng tao, kung minsan hindi na po tayo nakakapanalangin, kung minsan po hindi na po tayo nakapagbabasa ng Bible, kaya yung pananampalataya mo, imbis na naka-level pa, bumababa po siya kasi hindi ka na nakikinig, hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya tama po si Joshua, sabi niya, everyday dapat nagbubulay-bulay ka ng salita po ng Diyos. Kasi pagkain mo ito eh. Di ba sabi po ni Jesus, pagkain po natin yan. Pasinin mo, kapag hindi ka kumain ng amusalan o tanghalian, ano nagaganap sa iyong physical na katawan? Nalalata. Wala ka sa kondisyon. Kasi gutom ka eh. Kaya pagkabusog ka, payapa ka. Amen. Amen. Ganun din po yung buhay spiritual.
Yung taong busog sa buhay spiritual, payapa. Subalit yung gutom, balisang-balisa. Kaya sabi dito ni Jesus, subalit idinadalangin kita, huwag manghina ang iyong pananampalataya. Kaya yung si Satan, yun po yung gawa po niya talaga. Kaya kinakailangan magbantay, manalangin po tayo at magbantay. Sino pa? Isa din po magandang halimbawa po niya si Job. Lagi natin nababasa po ito, di ba? Sabi dito sa Job 1:6, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Sama din pala si Satanas, ano? Okay, tingnan, iyan po natin mamaya. Tinanong ni Yahweh si Satanas. Tinatanong di pala ng Diyos si Satanas kung ano yung ginagawa. Ano ba pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong paliyawe. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan niyo siya, ang kanyang pamilya, at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapalan niyo ang lahat ng kanyang gawain. At halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat sa buhay niya at harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mo. Gawin mo sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan at umalis si Job sa harapan ni Yahweh. So, makita natin si Satanas talaga, gumagawa po siya ng mga dahilan sa buhay po ng mga mananampalataya upang talagang gumawa po siya ng mga bagay na hindi po makakabuti sa buhay po ng bawat isa. Subalit sabi po dito ng Bible, nasa kapahintulutan pa rin po ito ng Diyos. Kaya may binanggit po si Apostol Pablo, sabi niya, hindi dumarating sa inyo yung isang pagsubok na hindi nyo makakaya. Kundi tapat ang Diyos na siya din po yung magbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok ng buhay. Amen! Amen. Kaya sa buhay po natin, kung may mga pagkakataon na dumadaan po tayo sa ganitong sitwasyon, huwag po tayong panghihinaan po ng loob. Magtiwala po tayo na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay na nagaganap sa buhay natin upang mapatunayan lamang po natin sa Diyos kung gaano na tayo katibay katatag sa buhay pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen! Amen! Kasi nagkaroon po naman dito discussion. Sabi po ni Satan, testingin mo ngayon kung talagang sasamba pa yun sa Diyos. Sa Panginoon Diyos. Subukan mo, bigyan siya ng konting pagsubok. Alam niyo kung minsan, dumadating po sa atin yung mga bagay nito. At mula po doon, kapag tayo po yung mga nananatiling matibay, matatag sa buhay pananampalataya, naluluwalhati po yung Diyos sa buhay natin. Amen! Amen! Subalit ko tayo po yung sumusubsob. Tingnan mo, yun. Ay, nakasubsub na, yun, Sabi ni Satan, nakasubsub na. Di ba? Meron pong gano'ng eksena. Di ba, wala dito sa Satanas ngayon. Tingnan mo si ayun, natutulog na. Kala pa, pumunta dito sa church yan para makinig. Tingnan mo nga, binitinan ko lang ng konti, tulog na. Amen! Kaya sa buhay po natin,
Kaya sa buhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, manalangin po tayo at magbantay. Amen? Kasi tama, nananalangin ka, kaya lang hindi mo binabantayan yung sarili mo na hindi mo napapansin, eto na pala. Nadadaya ka na po ni Satanas. Kaya mismo si Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad nung sinabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Ang sabi niya sa Matthew 26:41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Yung katawan po talaga mahina. So, sinunod ko po yun. Ang sabi pa po dito, muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kupang ito, malibang inumin ko, mangyari naman ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. So, yun po yung mabigat. Sabi po ng Diyos, manalangin ka. Sabi po ni Satanas, matulog ka. Antok na antok, di ba? So, alam niyo po ba ang pinaka-the best na medicine upang ikaw ay makatulog? Manalangin ka. Kapag hindi ka nakakatulog, subukan mong totoong manalangin, makakatulog ka. Ano pa? Magbasa ka ng Bible. Kapag hindi ka nakakatulog, magbasa ka ng Bible, hindi pa natatapos isang chapter. Sleeping tablet. Tulog ka na! Yung iba, naghahanap pa ng medicine sleeping tablet. Okay? Mabilis po yung gospel. Kasi ayaw po ni Satanas na tayo po yung makapanalangin. Ayaw po ni Satanas na tayo po yung makapagbasa ng Bible. Kaya makita natin na napakahalaga na tayo po yung nagbabantay. Binabantayan po natin yung ating buhay spiritual. Kasi ang plano po talaga ni Satanas mula po doon sa pagbabago na ginagawa sa iyo ng Diyos, muli kang maibalik doon sa dati mong sistema ng pamumuhay. Dati, napagtagumpayan mo na hindi ka na umiinom. Ngayon, hindi mo napapansin. Napakadali mo nang ayain. Samantalang ko, sinasabi mo, ay, pasensya na. Hindi na ako, hindi na ako umiinom. Graduate na ako dyan. Dahil hindi ka na nananalangin, hindi ka na nagbabantay, hindi mo napapansin. Eto, madali ka nang ayain. Napansin po ba natin yun? O dati, hindi na ako talaga magsusugal. Dahil parang naano ka na sa takbo ng parang wala na lang. Normal na lang na pumunta ka sa church, sumasamba, nakikinig. Tapos dahil hindi mo na masyadong napapakinggan yung mensahe ng Diyos, ang napapakinggan mo yung tawag ng kapitbahay mo. Hindi ba? Libang lang. Hindi mo napapasin, hindi ka lumalago. Bumabalik ka na naman sa dati. Sabi ni Satan, ayan, nahihila ko na naman. Bumabalik na naman. Ang malungkot po noon, ito yung kwento doon sa unang talata natin binasa. Sabi niya, ay, maluwag, pwede. Sabi niya, hindi mo na siya pumasok, di ba? Anong ginawa niya? Umalis siya. Nagsama pa ng 7. Kaya ang naganap doon sa tao na yon, mas masama pa kaysa dati. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Di ba dati, dumadalo na siya sa gawain ng Diyos. Dati, nakikinig na siya ng mga salita ng Diyos Anong nangyari? Dahil hindi na siya nananalangin, hindi na siya nagbabantay, sabi po ng iba, mas masama pa yung kaysa dati. Yung dati, hindi naman gumaganyan. Bakit kayo mas masama pa kaysa dati? Tama lang po yung sinasabi ng Bible. Amen! Ano nangyari? Nagsama ng 7 na mas masama pa. Ano nangyari? Mas masama pa yung nangyari sa tao. Kaya mismo yung Panginoon na sabi niya, manalangin ka at magbantay. Dahil ang iyong kalaban na si Satanas talagang
Umahanap po siya ng pagkakataon upang ikaw ay masila niya. At tayo po bilang mga mananampalataya ng Diyos, ang panlaban po natin yung salita ng Diyos at yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Madali pong sabihin na ako ay dumadalo sa church. Kaya lang, ang tanong doon, tayo po ba yung lumalago? Tayo po ba yung nagbubunga? Ako'y naniniwala po kasi kapag po yung tao lumago, 100% mamumunga. Amen. Talaga namang hindi mo talaga magagawa maliban na samahan ka ng Diyos. Kasi ang Diyos po ang nagbabago ng buhay ng tao. Sabi ko lang iba, ayoko na talaga manigarilyo. Sinusuko ko na talaga. Tapos nakita pa doon yung karatulad sa labas. Government warning. Magkakasakit ka sa baga. Ay. Tapos, mabubulag ka. Yung mga tao, bulag pa rin. Diba? May paalala na nga eh. Tapos, hindi pa rin makita yung paalala. Kasi, hindi mo ka talagang kayang magbago sa buhay mo. Maliban na ito ay isuko natin sa Diyos. Kaya yung iba, sabi po nila, mamamatay na ako dito. Kaya nung malapit na mamatay, sabi niya, masama pa na talaga. Mamamatay din. Kasi nagkasakit na po siya. Alam nyo, sabi ko yung matalinong tao, kung alam mo yung mga bagay-bagay na kinakain mo, ginagawa mo, hindi makakabuti sa iyo, napakahalaga na tanggalin na po natin ito sa ating mga buhay. Kasi wala naman pong pakinabang. Amen! At ang maganda po noon, may ingatan po natin yung ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. So, yun po yung una. Manalangin po tayo at magbantay. At una po nating dapat bantayan, walang iba kundi po yung ating sarili. Pangalawa, bantayan ng pamilya. Alam niyo po, ito yung nakakalungkot sa panahon po natin ngayon. Kung minsan, wala na po tayong masyadong pagbabantay na ginagawa sa ating mga pamilya pagdating sa salitang spiritual. Ang pananaw lang ng mga tao, basta yung anak ko, makatapos siya ng pag-aaral. Alam niyo po, hindi po masama po na matugunan po natin yung lahat ng pangangailangan ng ating mga anak. Maging summa cum laude po siya o maging magna cum laude. Kaya lang, hindi po yan passes upang yung tao pumasok po sa langit. Amen. Yung pagiging magna cum laude o summa cum laude, dito lang po sa ibabaw ng lupa yan. Hindi niya pwedeng sabihin, Lord, summa cum laude po ako. Kaya, papasukin niyo po ako sa langit. Hindi po. Kaya lagi ko sinasabi, napakahalaga sa isang magulang na kung paano po niya ginagabayan at tinutugunan yung mga bagay na pangangailangan niya dito sa ibabaw ng lupa, mas napakahalaga na magabayan po natin siya at matugunan yung kanyang buhay spiritual. Kasi yung buhay dito, pansamantala lang. Subalit yung totoong buhay, yun po yung buhay na walang hanggan. At mismo yung Panginoon ang nagsabi, sabi niya, makamtan mo na yung yaman ng buong mundo, kung mapahamak naman ang iyong kaluluwa, ikaw na nga yung summa cum laude, magna cum laude ka. Mayaman ka pa. Eh kung mapahamak naman yung kaluluwa mo, wala pong kabuluhan. Amen! Kaya napakahalaga, pangalawang punto, sabi niya dito, bantayan ang pamilya. Alam niyo po ba, nice po ng Diyos na yung pamilya mo ay bantayan mo upang sila din po ay kumilala at maglingkod sa ating Panginoon. At kung ikaw po ay tatay na unang na mananampalataya ng Diyos, ikaw po yung unang binibigyan ng Diyos ng responsibilidad na yung buong sambahayan mo ay kumilala sa ating Panginoon. Kung ikaw naman po yung nanay, ikaw po yung tinawag ng Diyos upang yung buong sambahayan mo ay kumilala sa Panginoon. Kung ikaw naman po yung anak na naunang kumilala sa Panginoon, ikaw yung gagamitin ng Diyos upang yung buong sambahayan mo ay kumilala sa ating Panginoong Jesus.
So, ikaw po yung gagamitin ng Diyos. Sa aklat po ng Job, balikan ko lang po yung Job 1:4. Sabi diyan, nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kanilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinatatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabango si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinulog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim nilang nilalapastangan na mga ito ang Diyos na siyang at sila'y magkasala. So makita natin dito, si Job, talagang nandun po yung binabantayan po niya yung kanyang mga anak. At siya po yung nananalangin at talagang inaaya po niya yung kanyang mga anak na kung sila man ay nakagawa ng pagkakasala, sila ay humingi ng tawad sa Diyos. Napakahalaga po kasi meron tayong malasakit sa ating mga magulang o sa ating mga anak bilang mga magulang. Kasi po, kung minsan, may mga pagkakataon na pagdating sa isang handaan, kinukulit po natin yung mga mahal po natin sa mga, Nay, sama ka naman. Sige na, sama ka. Pagmumul tayo, sama ka. Pagdating sa church, wala po tayong sigla na, Nay, baka pwede ka bukas sa church. Baka yung pagdating sa ibang okasyon, pwede na lang, batakin mo yung nanay mo, batakin mo yung anak mo, batakin mo. Nandun po ba yung, sa ibang bagay, may lakas po tayo doon na ayayin yung ating pamilya. Pagdating sa church, umisa wala po tayong lakas ng loob. Samantalang, ito po yung pinakamahalaga sa buhay po ng isang tao. Si Job, ang ginagawa po niya, iniipon niya yung kanyang mga anak para manalangin. Baka, sabi dito ng Bible ay nakagawa po sila ng lihim. Sabi dito, baka lihim nilang nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila ay magkasala. So nandun po yung concern po ni Job. Tingnan naman po natin si Eli. Ito yung malungkot. Matanda na siya. Matanda na noon si Eli. Umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaan ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam namin niyang ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang pipanan. Kaya pinangaralan niya ang mga ito. Mga anak, nabalita ko ang kasamaan ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyo ginagawa yon? Pigilan na ninyo yon. Napakapangit ng usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Kung ang isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mapagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit sino ang mamamagitan kung kay Yahweh sila nagkakasala? Ngunit hindi siya pinakinggan, sabi dito. Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang pausahan ni Yahweh. Si Samuel naman ay patuloy na lumalaking kalugod-lugod kay Yahweh at sa mga tao. Minsan, si Eli ay nilapitan ng isang propeta ng Diyos. Sinabi sa kanya, ganito ang ipinasasabi ni Yahweh. Nangusap ako sa ninuno mong si Aaron nang sila'y alipin pa ng Paraon, ang hari ng Ehipto, sa mga lipin ni Israel, ay siya ang pinili kong maging pari. Siya ang mangangasiwa sa altar, magsusunog ng insenso, magsusuot ng linong epod, at maglilingkod sa akin bilang kinatawan ng Israel at sa lahat ng handog sa akin ng mga Israelita. Ibinibigay ko sa kanyang sambahayan.
Bakit ninyo pinagnanasaang maangkin ang mga alay at handog sa akin? Mas iginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa akin. Bakit mo sila pinababayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? Ipinangako ko noon sa tanging ang sambahayan mo lamang ang makakalapit sa akin habang panahon. Ngunit hindi na ngayon. Parangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. So, ang point dito, alam niyo po ba, medyo mahaba po yung kwento. Kaya lang, ang gusto ko makita natin dito, napakaganda ng pangako ng Diyos kay Eli. Mula po sa kanyang buong sambahayan, sila po yung maglilingkod sa templo. Subalit si Eli, sabi po ng Bible, ay pinabayaan niya yung kanyang mga anak. Kaya yung pangako na yung kanyang sambahayan na yung maglilingkod sa Diyos, pinutol po ito ng Diyos. So sa buhay po natin, napakahalaga na gabayan po natin yung ating mga pamilya. Amen? Lalo na po sa panahon po natin ngayon. Kung minsan, hindi ko na alam kung sino po yung matanda sa bahay. Kung sino po yung nasusunod sa bahay. Amen. Yung anak o yung nanay? Yung anak o yung... Sabi ng nanay, anak, maghugas ka ng plato. May hawak na cellphone. Wait po. Wait lang po. Tapos, si nanay, dahil hindi makatiis, anak, maghugas ka ng plato. Dahil nakita yung anak, hindi gumagalaw, sino nasunod? Yung nanay naghugas. Nasunod yung anak. So, bakit ganon? Baka kulang po tayo ng gabay. Kasi sino po ba yung dapat na gumabay sa mga anak? Hindi po kayong magulang. Kaya, malungkot, lalo na pagdating sa salitang spiritual. Wala po tayong lakas ng loob na yung anak natin, palakihin po natin sa church. Kasi yun po yung tama eh. Sabi nga ni King Solomon, sabi niya, hubugin mo yung bata sa daan na dapat niyang lakaran upang sa kanyang pagtanda, hindi niya ito malilimutan. Kaya kung yung mga anak natin, pinipilit natin sa ibang bagay, mas dapat pinipilit natin pagdating sa gawain po ng Diyos. Amen! Kasi yung po yung kulang natin ngayon. Lalo na sa panahon po natin ngayon, nakakalungkot. Ang daming mga masasalitang ulo ng mga magulang dahil hindi po nila napalaki ng tama yung mga anak nila. At alam niyo po, ang nagbabago ng buhay ng tao, hindi naman po tayo eh, yung Diyos. Ang mahalaga lang, yung bata, mailapit mo siya sa Diyos. Kapag ang tao na i-connect mo sa Diyos, yung Diyos na po yung magbabago sa kanyang buhay sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Amen! Amen. So, lapit na po tayo matapos. Sa aklat po ng sumunod, si Joshua. Yeah, si Joshua. Ito po yung maganda. Sabi ni Joshua, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabi po ni Joshua, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuhan. Ang Diyos na mga pinaglilingkuhan ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupain inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at ang aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. So si Joshua talaga, nandun po yung kanyang paninindigan. Ako at ang aking buong sambahayan ay maglilingkod kay Yahweh. Sabi nga sa buhay po natin, pagkaroon po tayo ng ganong pagbabantay. Amen? Okay po na nananalangin po tayo sa ating mga anak. Saan po sila magpunta? Kaya lang, bantayan po natin yung kanilang buhay spiritual. Baka nalalayo na po sila sa Panginoon, naliligaw na po sila ng landas. At dumating po yung panahon, hindi na po tayo masusunod, sila na po yung nasusunod. Sayang naman. Amen?
Kasi kung mapapahamak lang yung kaluluwa ng anak mo, napakalungkot na buhay po. No? Sa totoo lang. Patignan po natin yung kasi sayang po ng mayaman sa kalong pulubi. Naghihirap siya, nakikita. Halimbawa, dawating yung panahon, ikaw, nasa langit ka, yung anak mo na doon sa impyerno. Ay sabi ng Bible, at papahiyo ng Diyos yung bawat luha sa iyong mga mata. Bakit kaya papahiyon pa ng Diyos yung luha sa iyong mata? Kasi kung yung mahal mo sa buhay, nandun sa impyerno, iiyak ka talaga. Kasi nandun pa yung ano mo emosyon Ang namatay lamang po sa atin, physical. Yung paningin mo, yung pandinig mo, yung emosyon mo, nandun pa sa kaluluwa mo. Kaya kung yung mahal mo sa buhay, nakita mo na naglalakoy doon sa naglalagablab na apoy at asupoy, abay, iiyak ka talaga. Magmamakaawa. Kaya lang, wala na. Di ba? So, kayo po yung panahon na yun. Amen! Palakpakan nga pa natin ito. So, si Joshua, ganun po yung kanyang panindigan. Sabi ko nga sa amin, sa biyaya ng Diyos, yung aming buong pamilya, hindi naman po ganun kasimple na makakilala yung sambahayan mo, di ba? Sabi ko, ako yung unang tumilala, ako yung unang tinawag ng Diyos, pangalawa yung kapatid ko, pangatlo yung nanay ko na talaga inumusig. Kasi nakapanata ko doon sa Cabiao. Kaya yung mga taga dito doon, Hermana. Kaya kami, bata pa lang doon, nandun na po kami sa Cabiao. Kaya doon po ako unang nakapanood ng sine. Umiiwas po ako. Hindi ka lang po, abanggayin ako yun. May nagbabawi yan. Siyempre, unisente ka dahil dito wala pang TV nun Isa pala yung TV. So, yun po. Sa awa ng Diyos, kumilala sa Diyos yung nanay ko. Tsaga, panalangin, tapos, bahagi ng gospel. Tapos yung tatay ko, komunista. Sa awa ng Diyos, kumilala ka ng Kristo. Kasi may ginagawa ka, hindi ka lang nananalangin, pinakailangan, binabahagi mo yung gospel. Amen! Pagtsagaan po natin. Kailan pa po tayo magtsatsaga? Pag po ba talaga hindi na natin sila mabaluktot? May pagkakataon na pwede ba? Manalangin tayo, tapos isiyan natin yung gospel. Amen! Amen! Sa aklat ko ng gawa, sabi dito sa gawa 16, sabi dito, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon, sabi dito, at ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa Kanya at sa lahat ang nasa Kanyang bahay. Nang gabi rin iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at sila'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaganda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay sumampalataya sa Diyos. So sabi dito, masayang-masaya. Kung gusto po natin maging masaya yung buhay po ng bawat pamilya, bagamat may mga konting problema, kinakailangan sila pong lahat ay mananampalataya po ng Diyos. Kaya sabi dyan, ang ginawa, isinama sa kanyang tahanan, ipinaganda ng pagkain, masayang-masaya ang bantay at ang kanyang sambahayan sapagkat sila ay sumampalataya sa Diyos. Ang totoong kasiyahan sa buhay, yung tao makakilala sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Hindi po yung mga bagay dito sa ibabaw ng lupa, pansamantala lang yan. Wala po siyang totoong kasiyahan ng buhay. Masaya siya dahil may bagong sasakyan, may bagong gamit. Pagka nabangga yun, wala na po yun. Gawin yung kasiyahan sa Panginoon, ito po yung mananatili. Okay, last verse po tayo. Sabi niyan, bilang pangwakas, magpawakas. Bawakas na po tayo.
Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon. Sabi na, magpakalakas kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuotin nyo ang buong kasuot ng pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diyos. Sabi nga yung mga pakana, yung mga pandaray, mga tukso na gawa ng kaaway. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Hindi yung tao yung kalaban mo, sabi ko, hindi na Bible, kundi mas sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan ito. Sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kompleto, di ba? Sabi pa dito, kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen! Amen. So, ang battle, sabi dito ng Bible, ay spiritual. Bagamat kung minsan, makikita natin, bilang tao, ginagamit po ng kaaway. Halimbawa, sabihin mo na yung asawa mo. Huwag kang magkalit po sa asawa mo. Ang palayasin mo yung masamang espiritu mo. Amen! Palayasin mo yung asawa mo, wala ka na asawa. Alam niyo, basahin po natin, sapagkat, sabi dito, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Hindi po tao yung kalaban natin, kundi yung espiritu na dumadaya sa buhay po ng isang tao. Eh sabi ng Diyos, mahalin mo yung kapwa mo eh. Yung Diyos, mahal po niya yung tao. Ang kinamumuhian po ng Diyos, yung kasalanan ginagawa ng tao. So tayo po, ang pakikipaglaban natin, hindi po sa tao, hindi personal, kundi yung espiritu na dumadaya sa buhay po ng isang tao. Kaya sabi nga dito ng Bible, kundi ang mga pinuno sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, may mga tagapamahala po ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa impapawid. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. So habang nabubuhay ka dito sa ibabaw ng lupa, nandiyan po tayo yung battle. Nandiyan po talaga yung gawa ko ng kaaway. Di ba? Kung minsan may mga pagkakataon na ayos-ayos na sitwasyon, bigla na lang may sumulpot na hindi tamang sitwasyon. So, dahil po yun ang kaaway. At madami pong mga tao, dahil hindi po ito naiintindihan, dahil sa maling kaunawaan, nagkakaroon po ng aguluhan. Lalo na sa buhay po ng mag-asawa. Wala naman pong mag-asawang perfecto. O kayo perfecto, kaya yung buhay niyo bilang mag-asawa. Meron po tinatawag po tayo na sabi nga, sama ng loob, hinanakit, galit. Dumarating po talaga sa buhay ng mag-asawa po yun. Kasi tao pa rin po tayo eh. Kaya lang, hindi po yun yung dahilan para maghiwalay po yung mag-asawa. Kasi hindi po kalooban ng Diyos yun. Ang may kalooban po doon, walang iba kundi si Satanas. Wasakin po yung buhay po ng mag-asawa. Sirain yung buhay po ng mag-asawa. Maging yung pamilya, di ba? Yung meron ka mga anak, meron ka magulang. Hindi kalooban ng Diyos na mawasak po yun. Kasi dinisenyo po ng Diyos yun eh. Kaya lang, kapag hindi mo ito napansin, kala mo, ginawa lang po yun ng tao. Hindi. Kapag yung tao, pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos, napakabait po ng tao. Amen. Amen.
Mapagbigay po yan. Matulungin po yan. Mabuti po siya. Kasi nandun po yung bunga ng banal na Espiritu. Pero kapag po yung tao nadadaya po ng kaaway, palagay niyo, matapang po yan. Na wala po kasi pag-ibig. Ano pa? Ganun po siya. Boksingero po yan. Kasi nadadaya po siya ni Satan, di ba? Kung dati mapagbigay ka dahil nandun po yung, alam mo yung Spirit ng Diyos, naranasan yung buwan. Kapag wala po yun, nadadaya ka ng Spirit ni Satan. Hindi ka mapagbigay, hindi ka matulungin. Di ba, napapasin po natin yan kapag nandun po talaga yung pustus mo tayo ng kalooban ng Diyos, naging mapagbigay ka, naging matulungin ka. Ano ba? Kung may mga alam mo na hindi ka na may suot na damit, pinamimigay mo. Kaya pagka wala po yun, ay sayang po. Nawala po yung kabutihan, nawala po yung kagandahan doon. Di ba? So, mahalaga, makita lamang po natin. Amen! Amen! Nasabi nga, ang panatilihin po natin sa ating mga puso at isipan, yung pangunguna po ng banal na Espiritu. Wag po yung gawa po ng kaaway. Kaya sa buhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, uli pong paalala, ang sabi nga dito ay bantayan po natin yung ating mga sarili. Kasi meron po talagang kaaway na walang iba, kundi si Satanas. Pangalawa, bantayan po natin yung ating pamilya. Na dumating po yung panahon, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sama-samang naglilingkod at naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. At tayo pong lahat ay sama-sama doon sa langit na bayan.